Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ricky Good girl! morning, Nakamukha si Papi. Madonna. O, di ba? Madonna, Bakit? like a virgin. Ay, parang totoo naman. Puting-puti! Ikaw half-white, so semi-virgin. Oo. Alam ko bakit tayo ganitong kulay na natin. Bakit? Kasi Kasi? nga, na official dry Yes. season na. Di ba? Kailangan cool na ang ating mga sinusuot. Tama. Hindi na pwede yung mga madidilim, yung mga Oo. itim, yung mga brown. Dapat light. Dapat light and white and Light, bright. white, Diba? tapos Bright. yung mga natural fabrics, Ayan, di kahit ba? na long sleeves yan, ano yan? Oo, basta Oo. natural para yung hindi dumidikit sa iyo yung Yes, yung yung pawis. pawis mo. Unless yung suot mo yung mga air dry. Ano yung tawag Oo, doon? Air dry? Ano ba tawag doon? Yung para sa Uniqlo ba? Dry fit, air dry. Dry fit, ayun. Okay. Ako naman, oo. Oo, yung parang... Dry fit nga. Yung mga madaling matuyo, di ba? Kasi pag pinawisan ka, kaya dry fit kasi at least hindi yan dumidikit Ayan nga. yung ginagamit ko sa mga jersey, sa mga Mga basketball. jersey, di ba? Yung mga nagrarunning, Ayan. mga nagbabasketball, Football. mga nagpipilates, yoga, yung mga Ayan, let's mga get air dry. physical. Oo, air dry. Okay, it's a Choosy Tuesday and we choose to be White? white. We choose to be happy. cool. Cool, yan. Ayan, choose to be Chill. cool. Chill, right? Despite Oo. everything that's going on, cool. Cool ka Kalma. lang. Cool ka lang. Tama. O, di ba? Pero alam mo, the irony of it, di ba sabi nga ng Pag-asa, kahapon, nag-umpisa na yung official dry season. Pero kanina nung lalakad ako, mahangin pa rin eh. Mahangin pa rin. Although sabi naman ng Pag-asa, may mga parte pa rin daw na makakaranas ka pa rin daw ng yung amihan bago Wow. yung, ano tawag nun, yung, mamaya ikaw Super El magbibigay. Nino na. Oh, basta ikaw Oo. naman magbibigay mamaya ng news report, ng weather report Pwede rin eh. ikaw din ngayon, gusto mo. Hindi, ikaw na lang. Kaya aming payo sa inyo, huwag niyo kalimutan talaga mag-hydrate, ayan, magpayong, tapos pa ba, magdala kayo ng extra shirt kung Tama, kaya, kung kayo ay tama. pawisin. 'Di ba? Huwag kayong magpapatuyo ng ng pawis. pawis, O kung gusto niyo magpabebe, yung lampin. Lampin. At baby powder. Baby powder, Oh, yan, di ba, lampin. baby powder Oo, ka, di ba? or tuwalya, 'di ba, yung mga Oo. hand towel, yung Oo. naka dito sa mga likod. Yung Para yung mga naka- chuper, 'di ba? Good morning. Good morning. Yung mga jeepney driver, di ba? Naku, yung ating mga jeepney driver, kawawa talaga sila. Ano na sila, nagsabi na naman sila, magsa-strike daw sila Thursday and Friday. Dalawang araw na, Dalawang no? araw, At di ba? magjo-join ngayon ng mga PNVS. Marami, pati mga bus daw, Oo. mga bus, pati yung mga motorcycle Lahat riders. na eh. Parang tinatansya, sabi ni Marval Buena, parang 500,000 daw nationwide. Naku, Nako. kawawa naman talaga ang ating mga mananakay, baka maparalisa sa Diba? Thursday and Friday. Pero sana nga, may gawing hakbang ang ating gobyerno para Kaya, tulungan sabi- itong sektor na ito, yung transport sector. Oo, sabi nga nila, di ba, yung katanungan ko, bakit ang datos na Malacanang wala tayong krisis? Oo, Pero bakit ang nararamdaman, nakita natin sa ground, sa nararamdaman na ng taong bayan Correct, talaga yung oo. pahirap at pasakit sa buhay. Ay, nako. Oy, nako. Ay, nako. Ay, Anyway, nako, cool mabuti lang tayo. Mabuti lang cool. Tignan mo, Oo, tignan cool. natin ang pag... Diba? Talaga ito, talaga. BSS. Ano mo yung BSS? Ano? Bilib sa sarili. Ganyan talaga pag ang influensya mo ay Oh, ano? SBSS. Anong SBSS? Sobrang bilib sa sarili. Okay, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga, lalo na po sa mga nakikinig po sa amin sa Radyo Aguila 1062. Ayan, mag-bound kayo ng maraming pasensya. Sana po hindi na masyadong matraffic, pero nevertheless po, ano pa rin ha, cool lang, kalma lang, para po talaga iwas tayo sa road rage. Okay, ito na, umpisa na natin ang ating swabing pambungad ngayong umaga. Ito na, literal. Okay, Ricky Girl, makinig ka dito. Sweetness overload ang ginawang pagdiriwang po ng mga residente ng Candon, Ilocos Sur. Nako, sa mga mahihilig na sakakanin. Ang start po ng kanilang pagdiriwa ay ang kanilang giant kalamay. O, di ba? Hindi daw ito pang pamilya Wow! lamang. Oo, eh. Hindi lang pang barkada. Oo. Hindi lang daw ito pang barangay, kundi para sa buong bayan. Can you imagine how Grabe. nice, how colorful, Oo. Mahigit sa 100 mga residente po ang nagsama-sama para buuin ang napakalaking Grabe. kakanin na yan. Ano kayong Panalo. measurement yan? Oo nga. Hindi yan basta-basta. Para mabuo ang dambuhalang kalamay, gamit ay, ito ang ingredients, 1,515 young coconuts plus 450 mature coconuts o almost 2,000 pieces of coconuts, malagkit,
360 kilos ng brown sugar, at iba pang mga ingredients. Secret ingredients. Mga secret ingredients dyan siguro. Mga coloring, di ba? Kasi tinan mo yung mga kulay. So, nasa 4 hanggang 5,000 tao, wow, 4 to 5,000, ang nakatikim. Dyan po sa pinakamalaking kalamay po na ginawa po Wow. ng Candon, Ilocos Sur. Candon. Grabe. Have you been there? Yes, yes. Good morning to my friend from Candon. Candon. Oo, si Grabe, Owen, no? si Congressman Owen Singson. Good morning. Ang Yan. laki, nakakatuwa naman. Ano kaya yung lasa niya, no? Mas tamis siguro. 360 kilos of sugar. Can you Grabe. imagine? Sana naman na ipasok na yan sa mga world record. Oh, mga parang Guinness, hindi- no? Kasi Oo. alam ko meron yan, di ba, may cash prize din yan eh. Oo, Bukod sa, oo. sa acknowledgement Correct. and recognition. Correct. Ayan. Bakit kaya sila nagkaroon ng giant kalamay? Baka it's sa Kalamay Festival. Pwede naman. Okay, can you beat my story? Ito naman, Patty, spotted sa Palawan, ang lumulutang na. Kamatis sa dalampasigan. Kamatis? Tomato? Tomatoes. Tomatoes. Pero hindi yan literal na tomatoes, ha? Nagulat kasi ang mga residente sa Taytay, Palawan. Okay. Matapos magsulputan ang mga pink na dikya Pink na dikya. sa kanilang Ano yun? dalampasigan. Jellyfish. Jellyfish. Okay. At hindi ito basta dikya lamang, kilala sila bilang crambioni, mastigophora, o labong-labong o tomato. Kasi tomato pula. jellyfish. Oo nga, pero nakakatakot Oo. naman itong jellyfish na to. Bakit Oo. ako na puting dikya? Nakakatakot Oo, nakakatakot. na. Ito parang bloody dikya pa siya. Yes, oo. Dahil sa kulay at itsura nila na parang pinkish red, bilog-bilog. Mukhang lumulutang na pinisang kamatis sa dagat. Sarap talaga ang description ni Obet. Na-imagine ko na parang kinamatisang river ito, na masim-asim. Parang masarap yung salad. Pero medyo malaki-laki siya. ha? Malaki siya, nakakatakot. Malaki siya. Hindi yan yung mga maliliit, Oo. di ba? Okay. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na Maropa, natural phenomenon daw yan. Kumbaga, normal lang dahil lumalabas ang tomato jellyfish kapag mainit na ang panahon. Nako. Common sa coastal areas. Ang tanong kung delikado ba? Dagdag po ng BFAR, hindi fatal ang sting nila, pero syempre, iwas hawak pa rin para maiwasan na ang katikati. Kasi di ba yung may mga ibang mga dikya, pwede ikamatay mo Ay, oo, di ba? lalo na pag may allergic reaction Oo, sa'yo, di ba? tapos ang tagal bago mo i-treat. So, Oo. pero yan, sinasabi, hindi Ang naman, laki! ang laki, di ba? Oo. So, at saka yun, pag ikaw ay nakagat pa niyan, ewan ko na, baka bulag ka Kasi lang di ba? talaga. Oo, Kitang-kita di na ba? yung pula, unlike yung mga translucent, Oo, di ba? translucent, Hindi parang mo invisible makikita, sila, parang di ba? invisible, di ba? Oo. Pero yan, kung ganyan kapula, madali na siyang maispatan, Ayun, unless sa dapat gabi. naman. Oo. Oo. Eh, ito, alam mo ba yung ano daw, first aid sa kagatang dikya? Suka, di ba? Ihi daw. Hindi, may nakausap Daw. kami, parang hindi daw yung Ay, hindi totoo. totoo. O parang Oo. suka, parang remedy. Just to, suka. first you have to wash it out daw Oo. with fresh water, Oo. if I'm not mistaken. Tapos parang suka lang, parang nga hindi Suka. masyadong mahapdi. Oo, Oh, okay. The O, yan. acidity kasi, maybe the wee will help kasi Oo, may acid. Pero Parang, basta better na yung suka para malinis Oo, talaga. malinis, No? Pero oo. sabi nga nila sa pag-aaral daw, yung ihi daw, pag unang labas, kaya yun yung emergency kapag halimbawa na Oo. trap ka sa bundok, Oo. di ba, na-isolate ka. Iinumin mo. Because it's still clean. Hindi natin alam, Came di ba from tayo your doktor, body. di ba? Oo. Pero siguro pag matagal-tagal na, pag nasa inudo, ano yun? Parang nasa toilet na. Parang iba na Wag siguro. na. amoy na. Ang aga-aga, ha, Ricky. Okay, ito na po. Nakakadismaya talaga. Kasi nga po, wag natin tularan. Kasi we're talking about nga itong mga dikya na ito. So, syempre, sa dalampasigan po yan. Ito po, ha, umani na matinding batikos po. Ang viral na video ng isa na stranded po na balyena. I saw this yesterday sa news. Naawa ko. At sinakyan. At pinaglaruan pa Grabe. ng mga ibang tao, ng mga, mga individual sa Sultan Kudarat. Ayon po sa mga saksi, bandang alas 8 po ng umaga, nitong Sabado lamang, nang dagsain ang nanghihinang mamal. Grabe. Ito yung, anong klaseng tawag sa kanya? Balyena. No, there was the English sperm whale. Ayan, sperm whale. Sa halip na tulungan, may ilan pa daw sumakay sa likod habang pilit nitong lumalangoy palayo na nauwi nga sa pagsadsad ng kanyang tiyan ng balyena sa mababaw na bahagi ng dagat. Oh my God, look at these people. Oo. If I may say so. Nakatapak pa talaga, Yeah, no? if I may say so, no? Grabe. STUPID. Yes, sobra. Ang aga-aga pa. Oo, STUPID. Oo. Rumisponde po ang rescue team bandang alas 9 po ng umaga
umaga para sagipin po ang balyena. Ngunit sa kabila po ng kanilang pagsisikap na salbahin, Ay, naku! nasawi rin Naku! ng bandang alas 6 ng gabi yung Grabe. balyena, yung sperm whale na yan. How sad, di ba? Sad. And it is very precious, especially in Australia, mga Oo, ganyan. lalo na dito, hindi naman Bihira talaga yan, makakita tayo, yan, oo. kaya nga hindi naman Feeling ko talaga tayo dumayo pa yan galing sa... siguro nga may sakit na, di ba? So Kaya dito siguro na hindi na, wala na siyang lakas na makalangoy. Oo. So para siguro nadala siya ng alon, banda dito. Grabe, And yet, oo. imbis na tulungan, sinakyan, ginawang kabayo. Hindi naman yan kabayo. Ayan po ang hirap, ano? Talagang kailangan Look at that. Kailangan Oh. natin talaga, I think, bata pa lang, sa mga eskwelahan pa lang. May awareness na. campaign, di ba? Yes. Information So, dissemination, how yes. important these animals Oh, are. kaya nga. So ngayon, tinutuntun na ng mga otoridad Ayan. yung mga sangkot. Buti Ayan, nga, pakita ayan, nyo nga nakita-kita. sa mga video na yan kung Nako. sino yung mga Grabe. STUPID na tao na yan na Oo. sinakyan pa yan. At kakasuhan sila sa ilalim po ng Animal Welfare Act Grabe. at iba pang umiral na batas. You know, that's so sad. Oo. You know, regardless of whether you know better, dapat that's still a living thing. So you should care for it. Ay, at nakakapanghinayan kasi nga buhay pa. Oo. So pwede pang salbahin Salba sana, no? Oo, Malay mo, diba? sabi siguro, mga tao, maliligtas na ako. Oo. Tapos, biglang sinakyan siya, Ay, tinapak-tapakan. nako, kawawa naman. I think talaga Huwag kailangan- niyong tularan yan po talaga. Ayan, close up dyan sa mamang yan. Hoy, matanda ka na, dapat alam mo yan. Okay, ikaw na, Ay, Ricky, baka nako. kung ano pang masabi ko. Oh, parang tuwing na lang bago ako magbigay ng status ng panahon ngayon, mainit pa ang ulo ni Patpi. Bet, bigyan mo siya ng magandang balita bago ang status Oy, gumanda ng ngayon ng panahon umaga ngayon. ko dahil nga binigyan tayo ng pandesal ulit ni Direk Direk Jonah. Jo, Pero nung oo. nakita ko tong video, itong balita na ito, Nakakainit naman talaga ng ulo. Again, nakakainis. sana talaga meron tayong information na dissemination as Yeah. young as possible. Yes. Kasi is ignorance an excuse, Patty? No. Hindi, di ba? Okay. Ito na. Kasing init po ng panahon. Ang ulo ngayon ni Patty, buti na lang maganda si Patty ngayon. Cool na cool. Cool na cool. Cool on the outside, di ba? Ito the ulo. Okay. Gaya nga nabanggit natin kanina, amihan season, nagpaalam na. Panahon na ng tag-init, nagsimula na po. Ayon sa pag-asa, nangangahulugan ito na natapos na ang malamig na panahon na nailalarawan sa hilagang silangan na monsoon o amihan. Gayunpaman, ang ilang bahagi ng hilagang Luzon ay pwedeng makaranas ng paminsan-minsang hanging amihan. Samantala, makakaapekto na ang easterlies, northern and eastern Samar, gayon din sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Magdadala po ito na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa ngayon, inaasahang aabot sa 31.1 degrees Celsius ang maximum temperature mamayang siguro alauna to. Alauna, alas 2, alas 3 ng hapon. Oo. Basta between those times. Oo. At lulubog ang araw mamayang sa alas 6, 7 ng gabi. Nakalimutan, i-fill in the blanks kung anong oras ang pinakamatirik yung araw na Siguro ang mainit. maganda dyan, pumunta si Obet sa gitna ng ng Central mula 1 to 3. Tapos feel niya kung kailan ba talaga from 1 to 3 p.m. Okay, because today is Choosy Tuesday, ayan na. Yan ang ating sound effect. Dahil nga kahapon, ipinaalala na natin sa ating mga motorista na today, effective today po, aakyat po ng lahat ng produktong petrolyo. Kaya kahapon, ako pinakarga ko na yung isang luxury vehicle ko. Kaya naman. Luxury. Ay, ba yung that's Rolls Royce? No, it's a diesel. That's why I call it my luxury vehicle kasi grabe yung taas talaga ng presyo. So aaray po talaga tayong lahat mga motorista kaya effective today nga may panibagong dagdag presyo na naman sa mga produktong petrolyo. Ito po, ang diesel aakyat po, tinatansya nila 17 pesos and 80 centavos. May mga iba nga daw 130 pesos na daw kada litro ang diesel, depende kung saan ka magpakarga. Habang ang gasolina po aakyat na naman po ng 10 piso, 10 pesos and 70 centavos kada litro. So nasa 80 na ang gasolina. Habang ang kerosene umakyat rin. Tansya po nila 21 pesos and 90 centavos po ang pag-akyat po ng kerosene. So talagang napakalaki po ng ating oil price hike talaga. So kahapon nung nagpapakarga ako, nung una yung kotse ko, alas 6 na umaga bago pumunta dito, wala pang pila masyado. Umuwi ako para kunin yung isang sasakyan. Hapon na yun bago ako pumunta sa Nako, mahaba na yung pila. Kasi nga, maraming humahabol. Kasi nga, alam nila today. So sana po yung ating mga motorista pakarga po kayo ngayon kasi po talagang masakit na. Ayun ang problema. Doble na. Ayun naman ang problema, di ba? Ito yung mga basic necessities natin na Yes. kahit na mag-ipon ka ngayon, kahit sa susunod na ilang araw lang, kailangan mo ulit magkarga. So kung dati, kunyari,
kunyari ang full tank mo, 2,000 pesos, di ba? Wala, automatic na yan. 4,000 na. Double. Oo, Ako, parang, nararamdaman parang, ko yan. ako, nararamdaman ko na talaga. So ngayon, pag nakikita ko 1/4 pa lang, pinapakargahan ko na kasi alam kong sa susunod na linggo, tataas na ulit naman, yan. di ba? Oo. Kaya parati ako, kunyari, naka-full tank. Pero hindi, lilimita ko lang yung paggamit. Kasi basta 1/4, karga na kaagad para hindi mo sasagarin. Kasi pag sasagarin mo, Mas may ano daw? mas malaki. Mas uhaw daw yung sasakyan hindi, kapag tsaka sagad na? mas malaki ang ano mo, unlike dogs. yung pa konti-konti, hindi mo, Hindi mo medyo mararamdaman. Oo, pero hindi kasing, kunyari, yung 2,000 nga, o di pa full tank mo, kunyari 1/4 o 1,000, pero kung isasagad mo, naku, baka 3,000-4,000, di mas malaki yung i-money out Baka mo. yung iba, sinasagad nila, umaasa sila. Wishful thinking. Wishful thinking na may baka rollback. naman next week bumaba na. Oo, Pero eh. but no, sabi po ng mga analyst ngayon, imposible daw Uy. na yung 4 to 6 weeks ni Donald Trump. Pero, 'di ba, kanina, kagabi, may lumabas na balita na sinabi ni Donald Trump Ay, oo. na sila daw ay Nag-usap. nag-uusap na ng Iran. O kaya yung US stock market, bumaba yung presyo ng crudo from 130 parang naging $100 na lang ulit. Tapos tumibay yung dollar. Pero ang Iran, nag-deny. Of course. Sabi ng Iran, Hindi excuse me, hindi kami nag-uusap. In Exactly. fact, magpapataw sila ng $2 million kada barko na dadaan sa Hormuz. Kasi Basta syempre, pag sa Amerika. kasi lahat Tsaka Israel. sila, Israel, lahat sila kailangan ng pera na kasi magkano ginagastos sila para diyan sa sa gera na yan. So anyway, hindi pa natin alam kung talaga. sino although of course Donald Trump said it on his Truth sa di Truth ba? social network niya. Ewan wala. Dininay naman ng Iran. At So, saka ang galing mag-troll ng Iran, ha? Oo. Nakita mo yun, sinabi ng spokesperson ng Iranian government, Donald Trump, you are fired. Di ba? Di ba? Hindi takot ang Iran. okay. Dahil ang taga doon nilaghanda para dito sa digmaan na to. Hi, okay. Sundan na lang natin yan ng Super Panalo News hanggang Super Panalo News na lang tayo. Ito, simpleng tagpo pero tagos daw sa puso. Yan po ang kwento po ni Justin Kenneth Imperial bagong siya pasa ng nursing licensure exam. At mula siya sa Isabela. Hindi daw niya napigilan itong si Justin na maiyak matapos daw yakapin ang kanyang lola sa araw ng kanyang tagumpay. Nako, lola's boy pala to. Ang lola niyang si Gloria Imperial ay nakaranas ng stroke at may Alzheimer's disease. Ayan. Kaya't hindi na makapagsalita si lola. O, yan, panoorin natin. O, nakapasa si Justin. Okay, so hindi lang basta pangarap ang pagiging nurse niya, kundi inspired dito syempre sa kalagayan ng kanyang lola. Gusto daw niya may isang tao sa kanilang pamilya na may sapat na kaalaman sa kalusugan, kayang umintindi at kayang mag-alaga ng tama. Kaya congratulations sa iyo, Justin, isa kang ganap na registered nurse. At sana nga ikaw nga talaga ang tumulong sa pag-aalaga ng inyong lola. Sana diba, naman Lola's magstay naman boy? siya dito. Kasi Kasi may bagong datos sa lumabas. Number 1 pala ang Pilipinas sa pag-i-import. Ay, lagi Sa naman buong tayo. mundo. Alam mo, ano sino number 2? Import o export? Export, sorry. Oo. Export ng mga nurse. Alam mo sino number 2? Sino? India. India. Pero mas gusto ko na magkaroon ng Filipino nurse. Sabi nga Siyempre, nila. mas caring tayo. Yeah. Okay, can you Ito, beat my Papi. story? O, sige. Teka lang, I cannot beat it. Paano ba yan? Yung beat, hold the beat? Ba yun sila sa'yo mo kahapon? Ha? Hawak mo Hawak ang mo, beat. hold the beat. Oo, hold the Hawak beat. mo ang Hawak beat. mo. Okay. Eto, Patpi. Isang motorcycle accident ang nangyari sa Pasig at ang nadama ay isang asong kalye, ha? Di ba, kadalasan, Patpi, kapag ganito, kapag stray dog ang involved, napapabayaan na lang sila, walang tumitigil para tulungan yung aso. Pero this time, iba. May isang staff mula sa Animales de Compañía Veterinary Hospital sa Pasig ang nakakita sa nangyari. At kahit hindi niya alaga, kahit asong kalye lang, Aspin. hindi siya nagdalawang isip. Binuhat niya, dinala sa klinik at ginawa nila ang lahat para magamot ang aso. Lahat ng pwedeng gawin, ginawa nila, pero sa kabila ng effort, ano ba yan? Lagi na Puno lang naman tayo yung mga animals. So, ano ba yan? yung Hindi rin sperm kinain whale, ng tapos aso. ngayon itong aspin. Oo nga naman, ang tinamang pinsala mula sa aksidente. Pero isipin nyo, hindi siya naiwan sa kalsada, hindi siya nag-isa. May mga taong nag-alaga sa kanya hanggang sa huli. Kaya saludo tayo sa malasakit na ipinakita
ng Animales de Compañía Veterinary Hospital. Ayan. So talaga, kailangan talaga tumaas pa rin ang ating kamalayan pagdating Tama. po sa mga hayop. Oo, Sa mga hayop. Mga hayop. Mga hayop. Itong mga Be kind to itong mga animals. taong to, parang hayop ang asal eh. Okay, punta na natin. Ayan na. Nako, ito na naman isa pang masamang balita. Batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa halagang 60 pesos and 30 centavos. Humina, nako, ng 20 centavos po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Biyernes sa halagang 60 pesos and 10 centavos. Narito naman po ang palitan ng ibang currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa euro, 69 pesos and 42 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 67 centavos. Habang ang Saudi Riyal, 16 pesos and 1 centavo. Batay po nga yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky Girl, it's a Choosy Tuesday and we choose to be cool. And we have three Cool. issues. We have three Cool on the issues. outside. Oh, but burning in the inside. Dahil nga ang dami nating issue, ito na nga Okay, nakaka-burn ng the inside. Oo. Tumaasa naman po ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Solusyon ng pamahalaan, payagan na paggamit na mas mura, ngunit mas mababang kalidad ng gasolina. Ayon po yan mismo sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Alamin po natin kung ano epekto nitong paggamit ng dirty fuel na tinatawag nila. Diba? This is one kind of Yes, fuel parang na nagbabay na tayo dito many years ago. Oo, kasi parang ngayon, Euro 4 dapat. 4, oo. Pero ngayon, itong dirty, Euro 2. Pero ginagamit din ng mga 2015 and Below, correct. na mga Yung mga mas sasakyan. lumang mga Oo. sasakyan. Oo. Ayan, sabi po, alamin natin anong effect nga po nito paggamit. Sabi naman na temporary lang naman daw Temporary, paggamit. habang, Parang may professional. crisis, correct. Ayan. Oo. Samantala, tinitingnan naman ang paggamit ng Strategic National Oil Reserve ng ating defense. Para pag-usapan po ito, kasama po natin mamaya para mapag-usapan nga si Attorney Noel Baga mula sa Center for Energy Research and Policy Co-Convener. Ayan, okay, usaping ano tayo, lagis. Dirty. Oh, ha? Let's talk dirty. Dirty fuel. Issue number 2 naman po natin na naprubahan na po ng Economy and Development Council na pinamumunuan po ng ating Pangulo ni PBBM ang panukalang 3-term school calendar po ng Department of Education. Nasisimula na po itong school year na ito, 2026 to 2027. Pero ang tanong nga, handa ba ang DepEd para sa rollout na ito, 3-term? Nakausap natin yung tiga DepEd, di ba? Parang handa Oo. naman sila. Tsaka kwento niya kung bakit mas pabor Oo. sila dito kasi nga ang daming nawawalang mga school calendar Oo. days, di ba? So kasama po natin, makakausap naman po natin sa kabilang panig si Benjo Basas, ang ating suke, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Ayan, 3-term school calendar na. Pero nakakatuwa, Patty, ha? Bago pa pag-usapan sa Malacanang, napag-usapan na himay-himay na natin yan dito. Oo, alam mo naman tayo. Well, hair Okay. flip. Para tayong Girl Scout, laging handa. Okay. Issue number 3. Samantala po sa ating Tuesday Legal Matters, himayin po natin ang overtime pay at ang mga common issues and complaints tungkol dito. Ang overtime pay o OT na nakabata yan sa Labor Code of the Philippines at sa ilalim ng Department of Labor and Employment Guidelines na dapat po ay malinaw na tamang computation sa CLAW at proteksyon para po yan sa mga empleyado laban sa underpayment o overwork. Samantala, ang 4-day work week o compressed work week ay ipinatutupad sa gitna ng krisis bilang flexible work arrangement kung saan pwedeng humabang oras kada araw. Pero hindi ito ituturing na overtime basta't hindi lalampas sa napagkasundo ang oras kada linggo. Talakayin at aralin po natin ito kasama si Attorney Alvin B. Curaga, ang Director ng Department of Labor and Employment, Bureau of Working Conditions, or DOLE BWC. Uy, aprobado na sa Congress. Ang alin? 3-day work week na lang sila. Doon pa naman sila. Hindi, ngayon talaga. Buti nga may work week pa sila. Parang feeling ko nga, lagi silang absent. Oh, but Tapos anyway. 2-day work from home na pati staff. Pati staff. Kasi dati, yung congressman, 4-day. 4 days 4-day for the work staff. week, oo. Pero kasi supposedly weekends, Oo. Friday, Saturday, Sunday, doon Pumupunta sila sa kanilang distrito. Oo, Kaya yan. nga. So anyway, yan yung issue number 3 natin. So yung mga manggagawa, very interesting po yan para alam nyo po paano mag-compute. Kasi may difference na overtime pay if it's a regular holiday. Oo. Iba rin pag regular Non-working non-working and holiday. regular May mga working, ganyan eh. oo, Oo, oo. parang may iba-ibang computation yan. Kaya sabi ko kay Obet, paano nga pa-clarify natin Tama. yan para at Oo. least yung mga manggagawa, alam nila
kumbaga mag-self-compute kung tama yung nakukuha Pero may nilang mga sahod. exceptions din dyan, di ba? Oo. Depende sa mga kontrata. Kontrata, correct. So, that's why, para dapat natin alam maging natin. klaro. Ayan. Okay, bago kami mag-commercial break, ito po ang ating question of the day. Sa kabila po ng pag-aproba ng ating Pangulo ni PBBM sa pagpapatupad po ng 3-term school calendar ng DepEd, may magkakaibang reaksyon mula syempre sa mga guro may umaasang ito'y reforma para sa mas maayos na sistema. Ngunit may mga nangangamba rin dagdag pasanin lang daw ito sa kanila at sa kanilang mga estudyante. Kaya ito ang ating question of the day. Makakatulong ba talaga sa kalidad ng edukasyon ang bagong 3-term school calendar ng DepEd? At bakit? Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account at hanapin lang niyo po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:31 na po ng umaga. At alam nyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang inyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 8:32 na po ng umaga. Narito po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Tuesday, March 24, 2026. Naninindigan ang Malacanang na wala pa rin krisis sa langis sa bansa dahil nananatiling matatag ang ating supply. Pero ipinag-utos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubuo ng isang crisis committee na tutugon sa mga epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon po kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, nakararanas lang ang bansa ng price disruption o pagkagambala sa presyo at hindi daw krisis. Sinabi niya ito habang isinasantabin ang mga kritisismo na pinapalabas ng administrasyon na hindi ganon kabigat ang sitwasyon. Narito po ang pahayag ni Jose Claire Castro. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. Kinig po yan ni Jose Claire Castro. Tungkol naman po sa pinabubuong crisis committee, sinabi ni Jose Claire Castro na hindi pa natutukoy ang composition nito. Sinabi naman niya na magiging pangunahing trabaho ng committee ang pagtitiyak ng matatag na supply ng langis at ang pagprotekta sa mga consumers mula sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Nanindigan rin po si Jose Claire Castro na walang problema sa supply ng langis kung hindi sa presyo lamang. Narito muli si Jose Claire Castro. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat. Energy may paparating ng shipment ng 500,000 barrels ng diesel. Sinabi rin po ni Secretary Garin na plano ng pamahalaan na makakuha pa ng karagdagang 500,000 barrels ngayong linggo. Sapat niya hanggang sa unang linggo ng Mayo ang supply kasama ang paparating pa lamang. Tinatayang aakyat ang presyo ng diesel sa 130 pesos per liter at ng gasolina sa 100 pesos per liter ngayong linggo. Samantala, sinalubong po ni Pangulong Marcos ang ika-4 na batch ng mga overseas Filipino worker at kanilang mga dependent mula sa gitnang silangan. 317 OFW at 26 po na dependent mula sa Kuwait, Bahrain, Qatar at Saudi Arabia ang dumating sa Villamor Air Base sa Pasay kahapon ng umaga. Pinangasiwa ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng tulong pinansyal at medikal sa mga ito.
Ayon po kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, naghahanda ang pamahalaan para sa repatriation ng 1,200 pang Pilipino sa mga susunod na araw. Sa pinakahuling tala, umabot na po ng 1,763 na OFW at kanilang mga dependent ang nadala na rito sa Pilipinas sa ilalim po ng repatriation program ng pamahalaan. So ayun, no, if there's no crisis, why are we forming a crisis committee? Exactly. Diba? Parang ano yun, parang Contradicting, no? But I don't know, maybe they expect that it will really soon be a crisis pag magpatuloy. So, parang in anticipation, magbuo na tayo para proactive imbis na reactive tayo. Supposedly, Diba? Pero dami rin nagsasabi, bakit talagang may crisis ni? Oo. Matagal na daw may crisis, pero dinideny lang daw. Bakit kailangan i-deny? How can you face the problem? Hindi, kasi sa kanila, face. they're saying, there's still supply. Kumbaga yung buffer supposedly. stock natin na 15 days, meron pa naman. So hindi pa, it's a price disruption kasi nga nagdoble. But okay, Sige, let's tingnan trust natin. our government. Ay, pero ito lang, mabagit lang natin, ha? Ngayon po, di ba, bilang pagtulong din ng gobyerno natin, ongoing po yung pamimigay ng ayuda sa mga TNVS. Yes, So, yes. kayo nang madaling, hindi mo nadaanan? Hindi. Kayo nang madaling araw pa lang, ang dami na nakapila ng mga TNVS Saan? drivers. Saan? Iba-ibang lugar. Ayan. Wala pa akong nadaanan. Ayan, through DSWD naman. Ayan. So, sana makatulong kahit konti. Konti, correct. Ito naman po, samantala, binawi na nga ni US President Donald Trump ang banta niyang atakihin ang mga power plants ng Iran matapos umano ang magandang pag-uusap ng Estados Unidos at Iran ukol sa pagtatapos ng giyera sa gitnang silangan. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na nagkaroon ng produktibong pag-uusap ang Washington at Tehran sa loob ng nakalipas na 2 araw patungo sa resolusyon ng labanan sa rehiyon. Iniutos umano ni Trump sa Pentagon na ipagpaliban ang lahat ng pag-atake ng militar sa mga power plants and energy infrastructure sa loob ng 5 araw. Pero ayon naman sa ulat mula sa Kuwait Times, sinabi umano ng Fars News Agency ng Iran na wala namang anumang komunikasyon sa pagitan ng Tehran at Washington. Sinabi rin umano ng Fars News Agency na binawi ni Trump ang kanyang banta matapos magbabala ang Iran na aatakihin din ito ang mga power plants sa West Asia. May mga ulat din kung saan sinabi umano ng isang opisyal ng Iran na hindi babalik ang Strait of Hormuz sa kondisyon nito bago sumiklab ang digmaan. Samantala, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nakausap niya si Trump at naniniwala umano ito na pwedeng magamit ang mga tagumpay ng militar at ng Estados Unidos at Israel sa Iran para sa pagsusulong ng kasunduan sa pagpoprotekta ng interes ng Israel. Iginit po rin Netanyahu na sinisira ng mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel ang missile and nuclear program ng Iran at nagdudulot ng malaking pinsala sa Hezbollah. Oh, ayan na nga. So, sana nga, pero tingnan natin kung sino nga nagsasabi ng katotohanan. Pero, I guess not this week, but hopefully, things will get better. Okay, sa ibang balita naman po, inutos po ng Department of Education sa mga pampublikong paaralan na gawing simple at hindi magastos ang mga graduation at moving up ceremony ngayong taon. Sarap ito ng sirit ng presyo po ng petrolyo at ibang pangunahing bilihin. Ayon po kay Education Secretary Sonny Angara, dapat maging selebrasyon ng tagumpay imbis na pinansyal na pabigat sa mga magulang ang mga seremonyang ito. Alinsunod ang direktiba ni Secretary Angara sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibsan ang pinansyal na pabigat sa mga sambayang Pilipino. Sa ilalim po ng Memorandum 015 Series of 2026, pinagbabawalan na ni Secretary Angara ang mga pampublikong paaralan sa pagkolekta ng anumang fee o contribution para sa mga graduation at moving up rights. Pinaiiwasan din ang mga mamahaling pag-upa ng mga venue at iba pa. Sinabi rin po ng DepEd na hindi dapat gawing requirement para sa graduation ang mga non-academic activity tulad ng mga field trip at prom night. Tinatayang 1.9 million po na grade 6 students po at 1.8 million naman na grade 12 students ang magtatapos sa susunod na linggo. Dapat nga simplehan. Regardless of whether in a crisis or not, it should never be elaborate. It should never be fancy. Lalo na pag ikaw ay, not naman yung mga public school, syempre alam mo naman na limitado rin yung mga budget nila. So dapat hindi mo gawing requirement o i-withhold mo yung report card or ibubuli ninyo kasi, di ba, yung mga ganyan, dapat mas maging understanding po na tayo, mas malawak dapat tayo
makaintindi. Makaunawa. Dati pa nga, yung issue dati, di ba, sa mga public schools, parang inuobliga magtoga. Oh, yun na nga. Magrerenta yung mga Magre-rent, bata, correct, hindi naman lahat dagdag. magrenta ng Oo. toga. Oo. Ano ba naman? Sa amin private school, St. Teresa's College. Alam mo yan, uniforme kami. Oh, This uniforme. was many years ago Yes, pa. oo, Hindi simple. namin yung toga talaga. Simple lang. And toga naman ata pang college na dapat yun. Oo. High school talaga. Kasi magtotoga. may iba kasing kumikita Oo, sa correct, paupa. correct, So sana correct. ngayon po, mas unawain natin. And then, tsaka yun na nga yung mga venues rin. Kasi normally yung mga public schools, di ba, maliliit lang yung mga eskwelahan. So they get together, marami, para mas malaki, tapos air condition. Syempre, mahal yung mga ganyan. Oh, syempre, Di ba? oo. So, talagang it will really, kumbaga, it will really make a dent sa budget mo. Oo, So, siguro yung mga ganyan, di sa school na lang, sa mga gym na lang, Tama, di ba? oo. Para iwas sa gastos. Kami sa kapilya kami dati, Oo. sa paaralan namin. O, Oo. hindi na kami nagrenta-renta. Correct. Ang oras, alas 8:41 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap po natin si Attorney Noel Baga. Siya po ay mula sa Center for Energy Research and Policy. Co-convener po siya sa pagbabalik po ng ASPN. Pag-usapan natin itong dirty fuel. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. SBN. Oras, alas 8:43 na po ng umaga. At this Women's Empowerment Month, aarangkada na ang ganda at negosyo para sa lahat ng womenpreneurs na tuloy-tuloy sa hustle saan man makarating. Flash Express ang kapartner mo sa bawat padala. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. Oras muli, alas 8:44 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Attorney Noel Baga, siya mula po sa Center for Energy Research and Policy Co-Convener. Magandang umaga po, Attorney Noel, and welcome po sa ASPN. Good morning, Attorney. Magandang umaga, Miss Pat, Miss Ricky, at sa ating mga tagapanood. Okay, Attorney, kami po ay napatawag dahil po sana po bigyan nyo kami ng linaw kasi meron pong balita, no, ang DOE kahapon na iniisip na nila, no, mag-import na rin po ng dirty fuel para po mas mura, pero ito lang ay para sa mga sasakyan daw 2015 and below, mas luma. Ano ba ang ibig sabihin pag sinabi pong dirty fuel? Ito ba ay talaga makakaapekto ba ito sa takbo po ng makina? Gaano ka mura ba ang dirty fuel kumpara po sa clean fuel? Kayo na po mag-explain po para mas matuto po kami dito po sa dirty fuel na ito. Itong itong Euro 2 fuel, dirtier kind of fuel ho to, mas mura nga ito, and mas readily available din ito. Mas madali itong ma-import ng ating mga oil companies at magamit ng mga, lalo ng mga pampasaherong sasakyan. Ngunit mas nakaka-damage din ito sa environment natin. No? Kaya to ginagawa ng gobyerno kasi gusto nilang bigyan ng leeway yung ating mga malalaking oil companies na mas maka-import ng oil at mas madagdagan yung supply nila ng oil during this oil crisis. Okay. So my follow-up question there, Attorney Noel, no? Sabi mo nga, this is really more for the transport sector. Gaano po kamura po ang Euro 2, no, which we're calling now the dirty fuel, kumpara po sa existing, no, bago po ito makapasok? Kasi nga, batay sa batas, di ba, dapat mag-Euro 4 na tayo para nga mas safe para sa environment, mas malinis para sa ating mga sasakyan. So, gaano kamura po? Kasi syempre, at this point, di ba, price points pong tinitingnan natin eh. Kung saan mas makakamura, doon po tayo. Attorney? Oo. Slightly lang siya. Ngayon ho kasi ang diesel natin is between 105 pesos to 120 pesos per liter ang diesel. So itong Euro 2 is slightly mas mura lang siya ng konti, pero mas malaki yung supply niya. Mas readily available siya. Pero ito ho ay isa lamang temporary solution. Correct. Hindi ho maa-address nito yung problema natin na patuloy pa rin ho aakyat lahat ng presyo ng oil, ng langis. Ang kailangan ho talaga natin ay price controls. Na kailangan hong i-convene ng Presidente itong Oil Crisis Committee, pag-usapan nila at kailangan po tayong mag-shift mula sa monitoring, kailangan ho umaksyon na ang gobyerno. Hanggang kailan ho ba tayo puro monitoring lang? Kailangan ho umaksyon na ang gobyerno, kailangan determine nila sa anong price level tayo magpa-price control. Ano ho ba ang sa pakikipag-usap nila sa DepDev at sa mga oil companies?
Kailangan ho may threshold. Yeah. Papabayaan lang ba natin to umakyat ng umakyat? Kahit yung tong Euro 2 diesel, aakyat din ho yan. So hanggang anong level natin? 150 pesos per liter? 200? Kasi hindi ho pwedeng tong open-ended na non-stop. Kailangan may threshold na i-freeze na natin dito ang oil prices. Correct. Nako, attorney, nabanggit mo nga, no? Parang katiting lang, kumbaga, yung matitipid natin na when it comes per liter sa Euro 2 at versus Euro 4. Pero sabi mo nga, marami supply. Sabi naman ng gobyerno, enough pa yung supply natin. Wala pa nga daw tayo sa crisis, di ba? Pero ito na nga po, hindi pa natin sure kung hanggang kailan magtatapos talaga itong siguro dyan sa gitnang silangan. Would you say po na given the little savings that we will get using Euro 2 and Euro 4 na gasolina, sa ano po ba ito? Worth it po ba ito? Kasi number one, sabi nga ng datos ng WHO, Pilipinas na po isa sa may pinakamataas na antas ng mga merong asthma, may hika po, tapos meron din, alam naman natin ang Euro 2, nakakatakot po gamitin yan, di ba? Dahil it's directly linked sa mga cardiovascular diseases, sa mga hika po. And aside from that, dahil po sa ating kalikasan because of the sulfur, di ba po? So ang sulfur, bakit ba delikado ang sulfur? Dahil, syempre, alam na natin, it's a major component of smog. Ayan, pwede magkaroon ng acid rain, pati po yung infrastructure natin pwede maapektuhan. So, bottom line po, ito na po yung nakita natin cons. Ang daming cons eh. Yung pros po, parang sabi nyo nga, katiting na centavos. Is it worth using it? Sa totoo lang po, hindi ho worth using it. Kasi nga marami siyang environmental damage at sa kalusugan, masama yung epekto niya sa kalusugan din ng mga tao. Pero ito lamang ay para lamang may masabi na umaaksyon yung gobyerno. No? So, kailangan dati pa ginawa ito eh. This is a very minor lang itong move na to na pag allowing oil companies to import Euro 2, very minor lang yan. Even yung pag-suspend ng excise taxes na sa fuel, dapat ho matagal nang ginawa yan and gradually. Pero these are minor fixes lang ho ito para masabi na may ginagawa ang gobyerno. Pero at the end of the day, ang tanong ho, sapat na ba ito? Hindi ho sapat ito. Kasi ang tanong ho dito, ano ho bang estado ng lipunan natin ngayon? Anong nararamdaman ng taong bayan? At ang estado ho, nahihirapan na po ang taong bayan. Marami ho tayong mga jeep at bus na tumigil na magpasada at nababawasan na yung transportation options ng mga kababayan natin. Mas naghihirap na po ang taong bayan. Kaya ang kailangan ho talaga natin, kailangan ho mag-price control. Kailangan mag-declare ang presidente ng state of national emergency at mag-impose ho ng price control sa presyo ng langis. Okay. Ito pong pag-shift sa Euro 2, insufficient po ito para masolusyonan itong problemang ito. Okay. So, Attorney Noel, sige, let's pick your brain now. You really recommend that the President institute a price control. Paano po yon? Sabi mo nga, dapat muna ma-determine natin yung hangganan natin. Sabihin natin, 130 or 140 pesos po kada litro po ng diesel. Pag lumampas po talaga ang bilihan sa merkado, kunyari, sumipa po sa $200 $200 per barrel na po ang crudo. Siyempre talagang sisirit po yan. Paano may impose ng ating gobyerno ang price control? Sino ang sasagot doon sa kakulangan? Kunyari, ang $200 per barrel translates to sabihin natin over 175 pesos. Threshold mo lang 130, di ba? Or 200 pesos kada litro para madali. Sino sasagot noon yung difference? Whether it's 50 pesos or 70 pesos? Ang gobyerno? Kakayanin ba ng gobyerno natin kung may price control? So, ang una hong kailangan gawin ng gobyerno, kailangan ho na niyang i-convene itong Oil Crisis Committee. So, mabuti po na may ganitong pinoform yung gobyerno. I-convene na niya yon. Mag-usap na yung gobyerno, yung DepDev, yung mga economist ng DepDev, and yung oil companies. Ano ba ang reasonable na threshold kung saan mag-oil price control na ang gobyerno? Ngayon, sa oil price control, dalawang option ng gobyerno natin dyan. Isa is meron sufficient powers ang presidente ng Pilipinas sa Price Act and sa National Disaster Risk Management Act na declare ang presidente ng state of national emergency at ide-declare niya ang oil as a prime commodity at
mag-i-impose siya ng price controls on oil. Yun ho yung unang option. Meron siyang sufficient powers sa Price Act at sa National Disaster Risk Management Act to impose price controls. Ngayon, kung sino sasagot dyan, pag-usapan na lang ho yan ng gobyerno at nung oil companies. Pero kailangan din ho na magsakripisyo ng oil companies natin. Hindi ho pwedeng sagutin lahat ng gobyerno natin yan. Alam naman ho natin na malaki ang kanilang Tubo. income margin. Baka tubo ho nila, masyadong malaki naman. Malaki po talaga ang tubo nila dyan. Baka naman ho, kailangan din talaga nilang magsakripisyo ng konti. Kailangan ho, may sasagutin din sila dyan. Kasi emergency times na ho naghihirap na ho ang taong bayan. May follow-up question there, Attorney Noel, is kung sakali nga magkaroon nga tayo ng price control mechanism in place, aabot rin ho ba yan sa rationing? No, magrarasyon na po tayo. Like back in the 70s, sabi ko nga, parang ibalik na natin si Asyong Aksaya. Naalala ko po yun batang-bata pa ako noon, parang each household, depende sa ilang sasakyan, parang kunyari 25 or 50 liters a week lang ang pwede mong bilhin. May coupon kang ipapakita. Isa rin ho ba yan sa mga remedyo na nakikita mo na irarasyon na po ang diesel, ang gasolina sa private sector, kung sakali man? Definitely po. Definitely po yun na pwede po tayong umabot sa sitwasyon ng rationing. Kasi ho, yung sitwasyon natin ngayon, closed pa rin ang Strait of Hormuz. Lahat ng oil supplies from the Middle East hindi nakakarating sa Asia. Kaya ang dami nating kakompete para sa oil. Yan yung China and India are consumer economies. Napakalaki ng pangangailangan nila sa oil. Konti na lang ang sources ng oil. No? Nandiyan yung Indonesia, Australia, US. Nandiyan pa yung European market na consumers. Kaya kapag kumonti yung supply natin ng oil, eventually kailangang mag-rationing. And kailangan ito ng political will. Ang problema kulang pa sa aksyon ng gobyerno, kulang sa political will pa sa ngayon kasi nga ni yung pag-suspend ng excise tax sa oil, reluctant pa yung gobyerno. Wala pa ring plano sa price control hanggang ngayon. Ano pa ho kaya yung sa rationing? Pero kailangan nakaplano na lahat to. Kailangan may timeline at kailangan may contingency plan. Hindi ho yung kung darating, hindi ho yung kung nandyan na, saka pa lang magpaplano. Kailangan planuhin na lahat yan from the price control papunta po sa possible rationing later on. Okay. Pero attorney, 'di ba historically po itong pag-control po ng presyo ng langis, it leads to hoarding at saka po yung shortages po. Are we ready for the consequences na halimbawa mababa nga yung presyo natin pero wala naman tayong supply? Tama po yun na merong risk that, pero kaya nga po nandyan ang Philippine National Oil Company. Government-owned po ang Philippine National Oil Company. Nasa batas po, Presidential Decree number 334, meron siyang kapangyarihan na mag-import ng oil, mag-distribute at mag-market ng oil. Pwede niyang ibenta ang oil sa murang presyo, subsidized prices sa taong bayan. Kaya kung sabihin na ho natin nahihirapan yung private oil companies natin later on sa supply, pwede ang gobyerno ang mag-import ng oil at magbenta ng oil. Kasama ho to sa powers ng PNOC. Okay, pero attorney, ngayon nga na ang ating alternatibo na lang ay parang sabi nyo nga, napakaliit na parang sagot ito, no, itong paggamit ng Euro 2. Kumbaga, para lang may masabi na may ginagawa po yung gobyerno, no. Ibig po sabihin, kung ito po yung ating solusyon sa isang krisis, kulang po tayo sa isang long-term energy plan. Definitely po, kulang pa tayo sa isang long-term energy plan. Kailangan sabi ng International Energy Agency, requirement nila, advisory nila, dapat bawat bansa may at least 90 days reserve oil. Tayo nasa between 45 days to 60 days lang ang supply natin. Kailangan mag-establish ang gobyerno ng strategic petroleum reserve. Meron na physical inventory, physical oil stockpile dito sa Pilipinas na pwedeng gamitin at during times of emergency at ibenta at subsidized prices sa taong bayan. Bukod po doon, kailangan din natin mag-establish ng isa pang refinery. Ang problema po kasi nag-iisa lang ang refinery natin sa Pilipinas. Ito po ay hawak ng Petron. Kaya
ng Petron, private company po yun. At wala masyadong incentives. So kailangan ho na, at kaya ho nagiging mahal din ang presyo ng oil dahil imported, rene-refine pa ho sa ibang bansa karamihan yan bago po ini-import sa Pilipinas. So kailangan natin ng another more refineries dito sa Pilipinas, incentives para sa refineries para during times of crisis, pwede natin gamitin yon. Yung Strategic Petroleum Reserve na i-establish ng PNOC, gobyerno dapat ang may hawak niyan, pwede niyang i-refine dun sa refinery during times of emergency at ibenta sa taong bayan. Yun po. At Okay. kailangan, yes po. So I was going to ask nga, aside from these two recommendations no, na i-extend, kasi 45 to 60 days lang ang ating buffer supply, gawing 90 days at the minimum, no, as recommended by the International Energy Association. Tapos isa pang refinery. Kapanahon na rin ho ba na dapat na rin po natin repasuhin yung oil deregulation law? Dapat ho ba talagang alam nating lahat, no, na kung saan, parang yung Meralco bill natin, pag tingnan natin sa likod, ilang porsyento na pupunta sa tax, ilang porsyento na pupunta sa NGCP, systems laws and all that. Ang oil deregulation law ba dapat na irepaso at mas higpitan na para po alam ng lahat, no, kung paano, gaano kalaki yung mga kita nitong mga oil companies na ito? Definitely, kailangan talagang i-revise yung oil deregulation law. Kailangan ho natin ng mas maraming regulasyon sa ating oil industry. Masyado po natin ibinigay sa big oil companies, binigyan natin sila ng full discretion kung magkano ang presyo ng oil. Kailangan ho na mas i-regulate yan, tanggalin na natin yung oil deregulation law, mas i-regulate sila. Kailangan ho natin ng unbundling of oil prices. Ano bang sources, bakit ba ganito? Kasi tayo hong may highest oil prices ngayon sa buong Kasi we're Asia. not So bakit mo ba subsidized, ganyan na napakataas ng presyo ng langis, no? Kailangan natin makita ano bang pricing mechanism na ginagamit ng oil companies. Kailangan ho talagang i-revisit 'yan. At kailangan ng unbundling of oil prices. Gusto ko ring i-bring up na yung government-owned PNOC, kailangan ho mas gamitin natin 'yan. Dati ho pagmamay-ari ng government yung Petron, no? Very important ho ang government-owned na oil company like PNOC kasi para ito po ay maging reliable source ng oil sa Pilipinas, sa taong bayan, especially during times of emergencies. Kasi ho, yung government-owned oil company, yung PNOC, kapag binili niya yung oil, pwede niyang ibenta ito at subsidized prices sa taong bayan during times of emergencies. Very important po yan. So malaking kawalan din yung nawala ng gobyerno yung Petron. Hindi kasi dagdagan ko lang diyan, no, Attorney Noel, isang dahilan kung bakit po talaga hindi kinakayanan rin ng PNOC dahil wala naman talaga tayo sariling langis, no? Talagang lahat 100% imported, no? We're really dependent sa foreign supply, di ba? Wala naman tayo dito mga oil field, natural gas lang sa Malampaya. Kaya I guess unlike our other neighbors sa ASEAN, di ba, like Malaysia, Brunei, meron sila, Indonesia, tapos subsidized pa dahil meron silang sarili nilang langis. Correct ba? Gusto ko pong i-bring up, no, yung government-owned PNOC, naging very successful ito for 20 years, from 1970s to the 1990s. Ito ho yung nakahanap ng geothermal energy sa Pilipinas. Geothermal. Through the Energy Development Corporation, which used to be government-owned, pero privatized din later on. PNOC din ho yung nakahanap ng Nido Petroleum Field, which was in operation for 30 years. May sarili ho tayong oil production for some 30 years. Kaya alam nyo, whether exploration or importation, very important ho na meron tayong government-owned oil company para ho secure yung source natin ng oil para sa taong bayan, especially during times of emergencies. Kasi ho, hindi hawak ng gobyerno itong private oil companies na to. Especially under this framework na deregulated, hindi hawak ng gobyerno yung mga yan. So wala siya. Alam niyo, kung meron ho tayong government-owned oil company at meron na nga PNOC, gamitin ho natin yan para meron tayong langis source of oil during times of crisis na pwede ibenta at low prices sa taong bayan. Pero sa kasalukuyan wala naman po tayong nakikitang oil exploration, wala po tayong nakikita na magkakaroon po tayo ng sarili nating supply ng langis. Is there?
Meron pong meron pa sa ito pong areas ng malapit po sa Malampaya, meron pong mga lugar diyan na pwede pa ring i-explore. Yeah. And at the same time, yung sa West Philippine Sea, meron din po doon. Marami po tayong options doon Oo. na pwedeng gawin. Either pwede natin gawin 'yon na sarili ho nating Exploration. initiative Oo. na tayo mismo yung mag-explore doon, or pwede tayong pwede tayong magkaroon ng agreement din with other claimant states sa area na to. Oo. So marami ho tayong options dyan. Kailangan lang ho ng political will. Again, meron tayong 2016 arbitral award na may rights ho talaga tayo dyan sa within our exclusive economic zone, yung West Philippine Sea. Yeah, kaya nga pero talagang malaking pera yan for oil exploration at sa 10 nag-explore para minsan maswerte kung may isa maka-jackpot ka dyan I know there were so many attempts, 'di ba? Dyan po para makahanap nga ng oil. Unfortunately, wala pa yata tayo masyado nahanap. But I agree with you, no? If we are at least dependent, maski na just a fraction 'di ba? Para hindi naman tayo 100% dependent. Kawawang-kawawa naman tayo. tayo. Maski na sabihin natin 25% man lang, 'di ba? Meron tayong sarili natin. Correct, Attorney Noel? Kaya panalangin natin tama po yan. makahanap tayo And, and again po, kailangan din po natin mas gamitin nga yung government-owned PNOC. Marami po silang successes in the past. As I mentioned, sila yung naka-develop ng geothermal natin sa energy sa Pilipinas. Some of the first findings ng yung unang natural gas sa buong Pilipinas, sa Isabela Province, ang nakahanap ho doon, PNOC. Pati yung first oil field sa Nido Petroleum, PNOC ho yun. So wag ho natin baliwalain yung government-owned oil company na to. Kasi it's yung mga private oil companies, profit-oriented po sila. Yeah. Pero itong government oil company, ito yung pwedeng gamitin na Serbisyo sa secure, bayan. reliable source of oil para sa taong bayan, which they can sell at subsidized prices na reasonable sa tao. Kaya wag ho nating baliwalain yung ating PNOC. Gamitin ho natin ang government oil company. Sa ibang bansa ho, tignan nyo po sa ibang bansa, government oil companies po yung mga meron ho silang government-owned national oil companies na ginagamit nila for their development. Okay, nako, very interesting and thank you very much for sharing with With AI chatbots like ChatGPT becoming a go-to search engine for more and more people tracking OC para gumising na sila, mas maging agresibo sa pag-explore, 'di ba? Maghanap ng mga paraan kung paano pa tayo talaga maging less dependent sa imported fuel. Maraming salamat po, Thank Attorney you, Noel Attorney. Baga. Sa ulitin po. Maraming salamat po sa inyo at sa ating mga tagapanood. Ayan po si Attorney Noel Baga, Center for Energy Research and Policy Co-Convener. At ang oras, alas 9:04 na po ng umaga. As Kings Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. Kings Empire Corporation 7th Anniversary Celebration, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo ng 1 milyon cash prizes ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes ang makakatanggap po ng business package mula sa Kings Empire Products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta ito'y para sa inyo. Kaya bumili na po ng Kings Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with the grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page, ang REH Kings Empire Corporation o ang Kings Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:05 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Ka Benjo Basas, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Pag-usapan natin itong 3-term school year. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:08 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC. At ang oras muli, alas 9:08 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Benjo Basas, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Magandang umaga po, Ka Benjo. Welcome back po sa ASPN. Good morning po, sir.
Yes, Ma'am Pat, magandang umaga po at magandang umaga po, Ma'am Vicky. Good morning po sa lahat ng nanonood na ikinig po. Okay, Kabenjo, napatawag po kami dahil ito na, inaprubahan na po ng ating Pangulo, itong 3-term school calendar po. Ano po ang reaksyon niyo po dito? Ito ba ay makakabuti po sa ating mga mag-aaral at sa ating mga guro? Well, una po, dun sa approval ng Pangulo, no, yan naman po, expected na ho namin sapagkat nasa dialogue po kami sa DepEd Central Office last week, no, nung Thursday. At yan naman po din, no, tinanong po yan ng aming isa sa aming mga leader. Tinanong po si Sec Jerome Buenviaje kung Correct. kailan ba ito patutupad. Oo. Ang sabi po, malalaman natin bukas. No? So, last Friday po ay narinig po natin. Oo. Doon sa Malacanang ay nagsabi po na approve na to. No? Ang basa namin dito, Ma'am Pat, ay generally positive naman. Itong plano po ng Department of Education. Nakita po namin yung rasyonal, nakita namin yung pagsasaayos po talaga ng schedule ng ating klase at pati na rin ng mga extracurricular, co-curricular, no, at yung mga paghahanda, no, yung mga tasks, no, ng ating mga guro, no, na kasi ngayon nag-overlap Oo. yung trabaho ng mga teacher at saka yung klase ng mga bata o pasok ng mga bata within the school year. No, dito po sa bagong sistema na ipakikilala, ito nga po, no, yung una, tawag natin dito trimester Oo. Pero hindi na 3-term. trimester ang tawag dito dahil may ibang connotation, no, Yes. po, no. 3-term na po, no, o 3 grading period system po, no. So, yung dating 4 grading periods po, no, ng 4 ating school year, quarters. Opo. of course, no, ay hinati na lang, ginawa na lamang 3. So, as I mentioned po, no, generally positive, no, pero syempre that is based on the presentation and dialogue, no, of course, the clarification that we raised, no, with the sabi ko nga, no, with the ASEC Jerome Buenviaje, no, Oo. na isa po sa mga nagkataguyod dito, no. Pero syempre it remains to be seen. Oo. Pag alam mo maganda yung plano, Ma'am Pat, pagdating sa ibaba, Sa pagdating implementasyon. eskwelahan, medyo opo, kaya Oo. nga po we propose, no, at least, no, a pilot implementation of this, no, for school year 2026-2027, no. Hindi kami kampante, no, doon sa binabanggit, no, na ito ay patutupad na ngayong June. Oo. So baka naman baka hindi pa po, no, kasi may kailangan po adjustments, no, calibration po ng mga school forms natin, ng of course ng ating mga materials, di ba? Oo. Ng mga libro, no, yung learning materials for our children, no, our learners, and of course yung gamit po ng mga guro natin. And of course, no, kailangan i-ready natin, ano, yung stakeholders. Hindi na pwedeng magkakagulo tayo, no? June na po ito, no? So Yeah. we're talking about how much? 2 months, no, to Oo. go. So baka po naman mapagbigyan pa Maipit. yung hinihingi po namin na piloting. O, Kabenjo, ito po, pwede po ba bigyan natin ng kalinawagan, ano? Kasi pag sinabi mo halimbawa from 4 terms or 2 terms, gagawin po siyang trimestral or as you said, 3 term. 3 terms na nga po. Di ba po? So, yung iba, ang unang tingin nila, parang ang pagkakaiba lang is yung kumbaga yung schedule po ng break, schedule ng holidays, ganyan. Pero ano po ba yung specific na problema na pwede pong maresolba ng pag-shift sa isang 3-term calendar? Yes po, no. Sa parte po ng mga teacher, no, ay mababasan yung aming pag-accomplish ng mga grades, no. Instead of 4, pagiging 3 na lang, no. So medyo malaki din po 'yan, no. May Ang bawas. mababawas diyan, that's how much? That's around 25% or 30% po, no, nung trabaho. Na pag-compute ng mga grades, no, Grades. pag-aayos ng mga records ng mga bata, no. Pangalawa po, doon po sa plano, no, ng Department of Education mo. Meron po tayong mga blocks, no. Meron tayong green block na tinatawag. Yan yung learning block na tinatawag po natin. School days po talaga yan, no. Yan po yung magtuturo, yung teacher, papasok yung mga bata, no. And then we have orange block. Yan po yung term break na tinatawag po natin na gagawin every end of the term. So yung first term, no, which is from June to September, no, ay yan po yung una, no. So by September, no, ay hatiin po yan. So merong oras si teacher para gumawa po ng kanyang mga
grades, no? Gawin yung kanyang mga trabaho, no? Unlike ngayon, lahat po yan magkakasama. Pagkatapos ng first quarter, no, gagawa yung teacher ng grade tapos ipapasa niya yan. No, meron siyang klase, di ba? So yun po yung hindi po natin na tututukan po, no, kasi nag-overlap nga. Sabi ko kanina, nag-overlap yung klase at yung oras ni teacher para mag-accomplish ng kanyang tasks, no. These are academic tasks din naman to, no, teaching related tasks ito, no. Hindi ito yung administrative, no, na supposedly tinatanggalan ng ating Department of Education, ano po, no. So doon pa lamang po medyo makikita na ho natin na medyo advantage ito, no, in both, no, for both teachers and the students. learners po natin. Tapos mananatili rin po yung tinatawag po namin na health break, no. Hinihingi po namin ito dati pa eh. No, kung mapapansin po, maaalala po natin ang TBC ay nagtutulong sa DepEd, no, na quarterly break. Pinagbigyan naman kami, no, na yung midterm, yung mid-year break po namin nung nakaraan, no, 2025, yan po ay binigay, no, bilang health break. So ngayon po, established po. Magkakaroon po tayo ng health break. No? Tapos lastly, yung pong by the end of school year. Kasi ngayon, gaya ngayon po, right now I mean, ano po, at the very moment po, yung ating mga teacher, yung ating mga bata, may pasok pa. May pasok pa po sila. No? Supposedly part pa ito ng school year po natin, no? Na class days, di ba? Pero sa totoong buhay, no? Yung mga teacher po ay nag-aayos na. Nag-aayos na ng grades, nag-aayos na ng mga end of the school year tasks, no? Nagre-reading na ng mga forms. No? Hindi na mapapasukan yung mga klase ng mga bata. Dito po sa bagong system na ipakikilala, no? Nakahiwalay na po yan. So kahit pag yung mga teacher ay nagsisimula na magtrabaho, no, for the reports, no, or end of the school year tasks, no, ay wala nang bata. Hindi na mag-suffer, no, pareho yung bata at saka yung teacher for this new program po. Kasi ka, Benjo, we had a few weeks ago, no, mismo si Asek Jerome nga dito, Benviaje, tungkol nga dito sa 3-term school calendar. At in-explain niya, no, nakuha ko nga yung rationale. Sabi niya kasi, di ba, nagsa-start tayo ng June. Tapos usually, June, doon po talaga tayo binibisita ng mga bagyo. So right away, first quarter pa lang, nung nasa 4th term tayo, first quarter pa lang, maraming suspended ang classes. So yung catch up, no, talagang kailangan tapos na pala yung quarter na yon, magsasubmit ng grade. Na wala naman pa talagang nakuhang lesson, no, yung mga bata kasi nga most of the time suspended po ang classes. So ngayon with the 3-term, at least napahaba, 'di ba, yung term, tapos may time to catch up. Tama ho ba yung pagkaintindi ko kay Yusek Jerome? Ganun ba? Yes, ma'am. Yes. Opo. Dagdagan pa natin, ma'am. No? Sige. Yung first term po ngayon, pinakamahaba. Mahaba po siya, no? Yung first term. In anticipation of the disruption of classes po, no? Due to weather disturbances po. No? Yes. So, ibig sabihin, kumbaga, nag-buffer, na may buffer pa rin tayo dyan, no? Napasok, no, doon sa tinatawag po natin na class days. Ano po? So ibig sabihin kung nabawasan tayo ng ilang araw, no, ay mahabol pa rin po natin 'yan, ano? So hindi na po tayo yung kagaya ng ginagawa natin noon, ano, na magde-declare tayo ng alternative classes, no? O yung delivery mode, alternative delivery mode, no, na in most cases po, ay hindi naman talaga effective, nagkakaroon ng klase. Hindi in most cases, wala rin naman talagang learning. No? So may mga ganun po. And even yung remaining days po, no, doon sa term na yan, ano, ay pwede na pong gamitin. Ano? Kasi kung na-execute natin ng mabuti, no, na meron po kami tinatawag sa mga teacher po, may tinatawag kami na budget of work. No? Yun po yung mga lessons, no, na nakalaan, ano, naka-appropriate doon sa class days. No? So kung maaga namin itong matatapos dahil walang disturba, hadbawa, no, pwede kumbaga hayahay, you know, at the end of that term po. Pero hindi pa rin yun kasi sa totoong buhay, pagkatapos po talaga, no, nung school year, pagpatapos na yung school year, doon po talaga nagkakaroon po ng problema na hindi na po talaga, aminado naman po mga teacher dyan, no, hindi po talaga nagagawa na, no, yung ating
yung ating mga trabaho, no, pag nasa fourth quarter na po tayo. Oo. So, may follow-up question there, Ka Benjo. Kanina binanggit mo, no, na sana mag-pilot muna. So, ang hiling nyo ho ba sa DepEd, hindi lahat po ng public schools ay mag-i-implement na nitong 3-term school calendar this coming school year? Ilan-ilan lang? Mas gusto po nyo yon? Or sabay-sabay po kayo na mag-i-implement? Ano ang recommendation nyo po sa DepEd? Well, kahit naman po yung DepEd, nakita naman nila, no, na pag nag-pilot ito, hindi maaari nung mag-pilot ng Sabay-sabay. 10 eskwelahan sa Luzon, 10 sa Visayas, 10 sa Mindanao, hindi po gano'n. Ano? Oo. Ang nakikita rin po namin, and we agree, no, na kung sakaling mag-pilot, dapat isang buong region. So, isang buong region. Ano? So we have 18 regions. So isa lamang dyan po no, ang mag-pilot. No? Sabi nga namin, preferably yung meron talagang sabihin na nating merong NCR. pagkakaiba-iba, no, yung various po, no, yung kanyang status, no, ba may mga syudad diyan, may mga highly urbanized cities diyan, merong mga last mile schools diyan. Sa NCR kasi wala no, parang iisa talaga ang itsura ng NCR, urbanized po. So we recommend yung kung kaya po yung Calabarzon or Central Luzon, ano, kasi yan yung merong mga coastal municipalities, pareho yan. Merong mga nasa bundok na mga eskwelahan po yan. Ano po. And of course, merong mga highly urbanized areas po dyan, ano, both in Central Luzon and Calabarzon. Okay. And even in other regions po. No? So yun po yung nakikita ko namin. Buo. Hindi po pwedeng, kagaya ngayon, di ba, yung anong tawag natin dito, itong senior high school po natin. Pinilot po ito no, itong bago nating yung certain curriculum. Pinilot po ito sa 800 na schools lamang. So hindi po ganun yung piloting dito na iniisip po natin. Okay. Naku, si Ka Benjo mukhang excited, ano, Pati? Mukhang masaya siya dito nga sa 3-term na ito. Pero ang tanong ko lang po, Ka Benjo, kasi it's the first time po sa kasaysayan ng ating edukasyon sa bansa na gagawin pong 3-term ang public school education. Pero ito, alam naman natin, hindi na bago itong sistema na ito dahil ginagawa ito sa mga universidad at ilang pribadong paaralan. Ano? Meron na po ba tayong initial na datos kung gaano ba talaga ka-epektibo ito? Kung halimbawa nga, ito na yung parang solusyon ng gobyerno or isa sa mga solusyon ng DepEd para po malagpasan po natin o mabawasan po yung 70% ng learning poverty dito sa Pilipinas. How effective is it po according to the initial data kung meron man po kayo? At syempre, kapag may pros, may cons din po. Ano po yung nakikita natin mga risk sa pagpapatupad po ng 3-term na calendar po sa Pilipinas? Una po, I'd like to appreciate yung inyong assessment na masaya ako dito. Hindi po ba? Mali po bang ating assessment? Yes, no. We appreciate that there is this tawag dito na proposal na talagang nakikita po namin naman na pinag-isipan naman, pinag-aralan, may mga data-driven po, no? Pero syempre, no, sabi ko nga po kanina, kaya nga po kami nagpo-push for piloting kasi kailangan nating makita no, ito po no. As to the question if there is a data po o there are data po na pwedeng masabi na ito effective. Hindi pa po natin ito nasubukan no. Sa atin sa Pilipinas po meron lang naman na 3 terms yung mga kolehiyo lang At magkaiba po ito, magkaiba po ito. Meron pong private schools, Ka Benjo, sorry, pero marami pong private schools, may private primary schools and secondary na gumagamit po matagal na ng 3 terms. Okay. Para po yung paaralan ko dati, 80s to 90s Yes, ma'am, po. Pero hindi po kasing lawak nitong palak gawin ng Department of Education. Ma'am, yung tinatanong nyo, ano yung medyo worried kami dito, syempre, no? Doon po, unang-una, sinabi ko na rin naman kanina, no? Kinakailangan natin i-adjust yung lahat ng ating school forms, lahat ng school documents, records, no? Kailangan pong i-adjust po natin yan. Padalawa, yung ating pong mga, anong tawag dito, yung ating mga learning materials, no? Na ginawa po para sa 4 na grading periods, no? I-adjust po natin yan, ano? Kahatiin po yan natin, no? And of course, no, yung may mga subjects tayo no, na talagang gaya po sa
technology and livelihood education, yan, no? Meron po tayong mga MAPE, meron po tayong science, no, na kada quarter, no, ay iba-iba, no? Eh dito po, well, yun yung kailangan, yun yung challenge, no? Kasi nasabi namin at kinilala naman po yan ng DepEd, no, during our consultation, during our dialogue. Isa pa po, last na, no? Sa senior high school. Diba? Dahil yung mga subjects po natin sa senior high school ay semestral. At magkaiba po yan. Yung dalawang term sa senior high school, yung dalawang SEM sa senior high school, magkaiba po yan. Hindi yan kagaya nitong junior high school o elementary natin, Grade ano, school, na kahit isang taon po yan the same yung subject. No? Isa lang yung grade niyan, ano, na lalabas sa finals. No? Pero ito pong senior high school po, hindi po. Yan yung mga challenges na kinakailangan pong pag-isipan, pag-aralan ng DepEd. We are willing to help. We are willing to cooperate po with the Department of Education on this Okay. program po. Sorry, so, sir, kung wala ka, sabi niyo, aminado po kayo, wala pa tayong initial na datos, pero susuong na tayo dito sa 3-term na ito, no? Kung hindi man lang natin magamit yung mga datos na nagkaroon po dahil po nga, it's nothing new to the Philippines, kahit po primary and secondary, meron na po mga paaralan na dati pag gumagamit ito. Kung wala po tayong initial na datos, ano po yung magiging metrics po natin para nasabi, ay, epektibo pala to, or bumalik na lang tayo sa dati nating terms? Well, that's of course the worry, no, nung marami po, no, na nagsasabi na baka nga hindi ito maging effective, no. Alam niyo, that's why, no, we are pushing for pilot testing po, no, pilot implementation po, kasi yun yung magsasabi. Paano natin siya makikita, no. Otherwise, wala talaga tayong pwedeng sabihin, ano, na Pass tawag or dito, fail. pwedeng sabihin na na basis, no? Yeah. Oo. Pero kaya naman po kami nakikita ho namin ito. Again, ano, babalikan ko lamang po, and I'd like to clarify, no, na hindi mareresolba nito yung napakalalim na problema natin sa edukasyon. Hindi po ito magic wand na mag-resolve, no? Ang i-resolve lamang po nito, no, yun nga, yung sinasabi ko kanina na overlap, no, ng trabaho ng mga teacher at pasok ng mga bata, no? Yung disruption of classes, yung ma-resolve niya rin, ano, yung napakarami po kasi natin sa Pilipinas ng mga celebrations, no, Ayun. na natatapat sa klase School ng mga calendar. bata. Nabilang na po yan ng EDCOM. Ano po, may yung mga activities po natin, sports activity natin, ano, yung iba pa na mga activities na mandated under the Department of Education sa existing rules, no, nasasabayan din po sa klase, hinuhugot yung mga bata, no. So this program po, proposal of the Department of Education would resolve streamline that na. particular that particular problem. matters po, Oo. no. Okay. But not the Educational crisis problem. or education sector. Oo. So, Benjo, panghuling kong katanungan, ito nga kanina binasa ko po yung news, no? Sabi rin po ng ating Pangulo, pinag-utos niya at sabi rin ni Secretary Sani Angara na dapat simplehan na lang po ang ating ang mga gastusin para sa graduation. Ang dami sa 1.2 tsaka sa grade 6, tapos sa grade 9 yata 1.9 ba ang mag-graduate? O ang dami po niyan. Ano pong mga hakbang ang ginagawa po ng inyong hanay para po hindi po masyadong gumastos ang mga magulang para sa graduation o moving up rights ng kanilang mga anak? Meron na ba kayong pinag-utos? Opo, since kami naman po yung mga nandito po, no, sa field, obligado po kami ipatupad, no, yung tagubilin po ng Department of Education, ano, na gawin itong simple, no, pero makabuluhan at memorable. At napakahalaga po niya, no, na hindi po gagastos yung mga magulang. Ang strict po by the way, no, nung billing ngayon, ano, ng ating Department of Education, kasi ngayon talagang sinabi, no, na walang sino man ang maaaring mag-impose ng paniningil, no, sa mga bata o sa kanilang mga magulang. Unlike before na may leeway, no, na yung mga PTA, yung mga parents of the graduating class ay po pwede, no. Ay po mukhang hindi, no. Although may nakakatanggap pa rin kami ng reports ng reports ngayon, ano po, at yan naman ay
ay ipinapadala po natin sa Department of Education for their action po. Okay. So yun po, no, sumunod na lang tayo. Oo. Diba? Kasi maganda naman itong bili ng DepEd, no? Wag na nating pahirapan yung mga Correct. magulang. Oo. Sige po, maraming salamat po, Ka Benjo, sa ulitin po ha. Huwag kayong magsawa po mag-guest po dito sa amin. Ito ikaw talagang aming takbuhan basta pagdating po sa edukasyon. Maraming salamat po, Ka Thank you po, Benjo. sir. Yes, ma'am. Maraming salamat po, Thank you Ma'am po. Pat and Ma'am Ricky. At sana sa susunod live na. Pasensya Oo na nga. kayo. Nasa mobile po. Oo nga, next time live. Sige po. Ka Benjo Basas, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. At ang oras, alas 9:28 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oras muli, alas 9:29 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, pakausap naman po natin si Attorney Alvin Curada. Siya po ang director ng DOLE mula po sa Bureau of Working Conditions. Pag-usapan natin ng overtime pay. Paano ba tayo mag-compute? Para alam po natin yan. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:31 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Attorney Alvin Curada, Director po ng Department of Labor and Employment mula po sa Bureau of Working Conditions. Ayan po, magandang umaga po Attorney Alvin and welcome po sa ASPN. Good morning po, attorney. Magandang umaga, ma'am. Good morning po sa inyo and to your viewers and listeners. Salamat po for accommodating the Department of Labor and Employment. Nako, our pleasure kasi marami po kaming gustong malaman no para mas maintindihan po natin ito. Umpisahan po namin kasi nga sabi ko ngayon marami na pong mga kumpanya ay nagfo 4-day work week pero marami rin nagsasabi nako 4-day work week di overtime pay na po 'yon. So ano po yung dapat namin pong malaman tungkol po sa overtime pay? Yung basic muna. Syempre, alam po natin overtime, extended hours. Tapos, pag may mga holiday, yun ba ay katumbas sa overtime pay? Paano po? Kayo na po, Attorney Alvin, ang magpaliwanag po sa amin, lalo na sa mga karaniwang manggagawa na tumatanggap ng overtime pay. Una po siguro, dapat siguro manggaling yung ating explanation kung ano ang normal hours of work. Okay. Sabi po sa ating labor code, ang oras po ng trabaho bawat araw dapat po hindi lalampas ng 8 hours a day. So kung tayo po ay nagtatrabaho ng 5 days a week, so 40 hours po tayo a week, and then kung 6 days a week naman po, 48 hours a week po ang trabaho natin. Ang overtime, nagkakaroon po ng overtime kung lalampas po sa bawat, yung oras po ng trabaho bawat araw, pag lumampas po ng 8 hours, nagkakaroon po ng corresponding overtime premium. Binabayaran yung ating mga manggagawa sa kanilang pag-render ng trabaho beyond the normal hours po natin na 8 hours. Doon po nagkakaroon ng karapatan yung ating mga manggagawa na mabayaran po ng overtime pay. Okay. So Sir Attorney Alvin, okay, umpisa na natin dito sa overtime premium. Kung tayo po ay lumampas ng 8 oras kada araw, no, sabihin na natin 2 oras, imbis na 8 to 5, pinastay ka, naging 8 to 7, yun pa yung ganon, yung 2 oras na yun pa, automatic po na ikaw ay entitled sa overtime pay. Paano po yung... Yung normal po na hours na 8 hours per day, entitled po kayo ng overtime pay. May iba-iba lang na formula na ginagamit, factor ang tawag namin sa DOLE, depende po kung anong type ng araw ito. Oh, okay. Kung ordinary working day lang po, yung overtime nyo po na 2 oras sa example nyo, Miss Pat, ay 25%. Kung ito naman po ay nataon na special holiday, rest day, may dagdag po kayo instead na 25%, 30% po ang dagdag sa inyo. And then kung ito naman po ay in excess of working pero special non-working day, and then nagkataon na ito din ay rest day ng ating mga empleyado, ang iyong premium naman po ay 150%. Oh. So iba-iba po yung ating computation, depende po sa araw ng
nag-render po kayo ng overtime. Kasi minsan okay. nakakalito rin, ano, anong Oo. klaseng holiday yung holiday, ano. Pero yung listahan po ba niyan, pag kami po ay nalilito, kasi ang daming kinds of holiday, regular working holiday, Opo. regular holiday. Meron po, nasa website naman po ng DOLE, kung ano po yun, para Opo. ma-compute po namin ng tama. Uy, 150% pala yung makukuha ko ngayon. Annually po, naglalabas ang DOLE ng Labor Advisory para po sa pangkalahatan na regular holiday, special non-working holiday for 2026. Ito po ay available sa DOLE website tsaka sa mga Facebook account. Pero para lang po ma-remind yung ating mga workers at ma-remind ng obligation yung ating mga employers, noong March 17, naglabas po ang DOLE ng Labor Advisory number 5 para po i-guide tayong lahat kung paano bayaran yung regular holiday ng April 2, April 3, April 9, tsaka yung special non-working day po on April 4 naman. So ito ay available naman po sa site and gumawa po kami ng mga materials available din po sa Facebook account po. Oo. So, attorney, just for clarification, kanina pinag-usapan namin ni Ricky rin to, sinong entitled sa overtime pay? Rank and file, pag managerial and up, meron din ho ba silang karampatan na overtime pay? Mga CEO, syempre mga CEO, ewan ko kung charge pa sila ng overtime. Pero who's entitled? If you're working in a corporation, in office, hanggang saan ang entitled po sa overtime pay? Ang ating pong labor standards ay hindi po covered ang managerial employees. Kasama po dyan yung tinatawag na managerial staff po natin. So, ibig sabihin, rank and file lang po yung may karapatan na tumanggap ng overtime pay under our existing labor standards laws. Pero we also recognize na meron pong mga company na blind tayo sa classes of employees within a particular workplace. So kahit kayo ay managerial, binabayaran din ng overtime pay. Meron din pong iba na nakapaloob sa kanilang collective bargaining agreement, much higher rate. Yung nabanggit ko po kanina, meron po tayong mga company na organized, may collective bargaining agreement, mas malaki po yung binibigay sa kanila na overtime premium. Oh, okay. Oo. So I was going to ask attorney, follow up ko na rin dahil nga binanggit ko na nga kanina yung 4-day work week. Yung mga magfo 4-day work week, overtime pay ho ba yun? Kasi nga kunyari, Monday to Thursday, magtatrabaho sila, imbis na 8 to 5, magiging 8 to 7. Diba? Kasi nga, yung mawawala po doon sa Friday, hindi sila papasok, i-compress na lang sila. Overtime pay ho ba yun? Or because pinupuno mo lang yung 40-hour work week mo, kung ikaw ay nagtatrabaho Monday to Friday, you're not entitled to overtime pay. Clarification po doon. Opo, ang ating pong existing na framework on alternative work arrangement saka flexible work arrangement, umpisahan ko lang po siguro yung explanation na ito po lahat ay dapat may mutual agreement ng parties. Dapat po nag-agree yung employers, nag-agree yung workers. Meaning, nakikita ng both parties ano ang benefit sa mga workers kung mag 4-day work week sila, example, and then ano naman ang benefit sa employer. And dapat po ito ay galing sa malawakang konsultasyon and discussion. So dahil ito ay mutual agreement, ang mag-agree din sila kung paano yung bayaran ng ating work rendered beyond the 8 hours of work. Pero po under sa ating framework, nagbigay na po kami ng guidance na ang sinasabi po natin, whenever a particular workplace shifts to an alternative work arrangement, dapat po lilipat din po yung ating perspective ng oras ng trabaho. So pupunta po kayo sa weekly hours work. Kung kayo po ay 5 days, basta hindi po kayo lalampas ng 40 hours, yung sahod lang po ang matatanggap ninyo and you're entitled to overtime for work rendered beyond either 40 or 48 hours of work. Ito naman po ay nanggaling sa prinsipyo na
nilipat lang po natin yung oras ng trabaho, but yung trabaho itself ay yun pa rin naman po. Oo. And on the part of the worker, nakikita po natin, marami po tayong mga company na nag-implement ng ganitong arrangement na nakikita natin na mga worker ay happy. Oo. Sila ay nakatipid sa pamasahe, iwas abala sa traffic, iwas gasto sa pagkain kasi medyo mahal ang pagkain kung hindi lutong bahay. Yung mga employers naman natin, pero hindi ito lahat applicable sa lahat. Ano po, sa ibang mga company, sa manufacturing, accommodation and food service, and even yung support service activities, nakikita nila na nakatipid sila ng overhead expenses dahil meron silang isang araw na walang tao sa opisina. Ayun. So siguro nga, basta Dapat mag-usap. So ito po, mutual. importante po na naka-black and white may kasulatan. Dahil, kumbaga, kung may kontrata ka, I guess it will supersede po kung ano po man yung mandato po ng DOLE. Basta may agreed contract po yung both parties. Pero ito po, sir, ito naman yung katanungan ko, dahil siyempre, ilan po ba talaga po ba ang nagrereklamo? Kasi meron po daw na tinatawag na fear factor pagdating po sa pagko-complain when it comes to their employers, Dahil siyempre, sino pa naman na may gusto na mawalan ka ng trabaho over something like siguro 2 oras na OT, pero kung palagi pong ginagawa naman sa kumpanya, halimbawa ito, talaga namang cause for action po yan. Pero sa datos po ba ng DOLE, marami po ba talagang nagrereklamo? And also, in relation to that, meron po ba tayong tinatawag na parang witness protection? Kumbaga, pagdating naman po sa mga, whistleblowers po na mga violations sa mga kumpanya when it comes to overtime pay? Opo, yung mga nagrereklamo naman po, marami pong lumalapit sa DOLE. Sinasabi po nila na baka entitled sila ng ganitong mga benefit, not necessarily overtime pay, pero po lahat po ito ay dinadaan sa conciliation mediation. Yung SENA program po ng Department of Labor and Employment, pinapatawag po natin yung employer, pinapatawag po natin yung complaining worker, at yung DOLE po facilitates yung discussion for both parties to arrive at a settlement. Marami po sa ating mga nagreklamo, nabayaran po sila pag lumalapit sa DOLE. On yung witness protection naman, wala po talagang eksaktong witness protection po tayo. Yung ating labor code po, merong sinasabi non-retaliatory clause. Dapat po hindi babalikan yung mga empleyadong nagrereklamo. Marami po tayong mga natatanggap na nagreklamo and then tinanggal sa trabaho. Yung mga employer po ay nakakasuhan ng illegal dismissal naman. Meron po tayong mga remedy sa ating existing framework. Wag po, sa mga worker po natin na nanonood, nakikinig, huwag po kayong matakot dahil ang DOLE naman po ay facilitates discussion so that kayo po ay hindi maapektuhan at maayos po yung integration mo sa workplace after po ng labor dispute. Tumutulong po kami para po hindi kayo maapektuhan. Siguro babala lang po sa mga employers po na mapang-abuso talaga. Ano po ba yung pwede nilang maharap na kaso kapag po sila ay patuloy na mag-violate po ng ating mga batas ng DOLE? Opo, marami po tayong mga criminal action, administrative action within sa ating legal framework ngayon. Pero sinasabi palagi ng DOLE, mag-comply na po tayo. Huwag na po natin intayin na magkaso pa tayo, magharap pa tayo. But let us make it as a part of our responsible business conduct practice na i-uphold yung karapatan ng ating mga manggagawa because they're not just workers. They're also human beings. And entitlement to wage and wage-related benefits are part of human rights. Na-elevate na po yung labor rights, sila po ay parte na ng human rights. And aside from that, aside from yung human rights perspective, dapat po i-value natin yung ating mga manggagawa kasi pag maayos po yung ating engagement, pakikitungo sa ating mga manggagawa, marami pong pag-aaral na sila po ay produktibo, mas
Opo, mas loyal po sila at nagtatagal po sila sa company. Okay. Attorney Alvin, ito, summer na po. Marami po, although ngayon baka nagse-second thought na itong mga employers sa mga team building, mga summer na mga excursion or whatever. Pag ganun ho ba, entitled ho ba ang mga empleyado sa overtime pay? Kasi, team building, kumbaga it's still related. Pero sagot nila, syempre, di ba, may pabahay, di ba, may pa-resort, may pagkain. Pero in terms of yung kanilang Work hours. salary, sila ba makakatanggap o wala pagdating sa mga ganun na mga weather team building, management conference or whatever, Summer program, bonding, diba? Bonding, yung mga ganun po. Opo, lahat po yan ay organized ng company. Yes. Kaya po dapat ito ay treated as working hours din. Kaya po sa amin naman, ang aming namang mga stand po dito sa mga company event, dapat po iayon din sa oras ng trabaho. Kung gusto ng mga empleyado na hindi tatapat sa Sabado at Linggo, huwag natin itapat sa Sabado at Linggo para marespeto din natin yung preference ng ating mga manggagawa, how they would want to spend yung kanilang weekend. And isa pa, idagdag ko na lang po na yung mga activities po natin ng team building, company outing, dapat po yung mga activities natin ay inclusive. Hindi po dapat will result to discrimination, pagpapahiya ng ating mga empleyado. So dapat po mag-usap before we go to or we implement yung ganito po mga employee engagement activities. Okay, ito Attorney Alvin, ano ba yung mga tax-free? Ano ba yung overtime pay? Tinatax rin po yan, lalo na sa mga kumpanya. Automatic, kinakaltas, di ba? Income tax mo, withholding tax or whatever. Ang overtime pay rin ba, kailangan din kaltasan ng buwis? Tapos, ano ba yung mga non-taxable na mga kita ng isang manggagawa? Sinasabi po, tinuturo ko sa law school na ang tax daw po ay lifeblood of our country. Opo. Kaya lahat po halos ng natatanggap ng ating mga manggagawa, ito po ay taxable. 13th month pay, overtime pay, lahat po yan ay taxable. Pero po ang nakainam lang po sa ating tax code, sa ating tax regulation, meron po silang de minimis benefit, at meron po silang ceiling na 90,000 for all other benefits. So, as long po as yung 13-month pay mo and other benefits, mga bonuses and other extra income will not exceed yung 90,000 limit, kayo po ay exempt sa income tax. Pero i-verify lang natin siguro ito, Ms. Pat, sa BIR because I'm not a tax lawyer. Pero sa amin po sa Department of Labor Employment, we're always mindful yung 90,000 ceiling tsaka yung de minimis benefit na clothing. Ito po ay in-update ng BIR. Hindi ko lang po masyadong kabisado yung eksaktong amount, but laundry allowance, clothing allowance. Meron po silang threshold per item when the item is taxable and when it is not taxable. Ang retirement pay ho ba is taxable ba or tax-free yan? At saka ano ba yung computation rin po sa retirement? Ang retirement po natin ay sa ating labor code. Una po, dapat po may retirement plan yung company po natin. In the absence of a retirement plan, yung ating labor code provision po will apply. Kung tama po yung pagkaalala ko, ang computation po ata ay 1 month pay for every year of service. Okay. And is this tax-free? At opo. Naku, parang baka wala nang maiwan sa retirement pay. Kung ilang percent sakit ba yung tax? naman. Income tax ba? 10%? Tapos may may VAT pa ba yan na 12%? Attorney? Ang ano po natin, ang retirement pay, meron po tayong jurisprudence pala, nakita ko lang ngayon, na hindi actually 30 days but 22.5 days for every year of service ang kanyang computation, Ms. Pat. So yung 22.5 is composed ng 15 days na salary mo, cash equivalent ng service incentive leave, tsaka 1/12 or 2.5 days na 13th month pay. So ang retirement pay mo in the absence of
a collective bargaining agreement, Oo. in the absence of a company plan, Oo. pupunta po kayo sa minimum retirement pay, which is daily rate mo, Oo. times 22.5 times number of years in service po natin. Plus the 13th month pay. So if you were in a company Opo. 10 years, so dapat meron kang 15 days times 10, 150 days plus the 13th month. Tama ho ba yan? So magiging Hindi po. Daily rate po ninyo, equivalent daily rate, times 22.5 times number of years in service. And hindi po ito covered ng income tax po natin. Mukhang laki ng retirement. Hindi, tapos na ako. Naka-retire na ako 2 beses pa. Oh, sarap naman yan. Meron ka pang isa. Yun na nga, Oo. 2 beses na nga ako naka-retire na ba nire- yan? Oo. Ako wala akong mga-compute siguro ako last attorney, parang nainggit naman ako kay Pat, pinagko-compute. Oo. Paano po sa ating hustle culture? Alam naman po natin, may mga racket culture, ayan, yung mga talents, ganyan po. Wala po bang protection naman yung mga hustle culture or talents na hindi po talaga nakaplantilla, na magkaroon din po sila ng benefits or talaga kailangan namin umasa sa mga SSS, mga pag-ibig, ganyan. Wala po bang way para po maprotektahan yung mga karapatan ng mga nasa gig culture po? Sa gig culture, wala pa tayong legal framework setting standards for the gig economy. Kaya mag-a-apply rin po yung labor code provision. Ang challenge lang sa gig economy dahil kakaiba yung kanilang employment relationship. Ang ating labor code kasi, yung provision, nag-a-apply lang kung nag-i-exist yung employment relationship. If the employment relationship is absent, like yung gig economy, independent contractor ka, ang mag-a-apply po ay yung contractual agreement po ninyo, and then the civil code of the Philippines will apply to your arrangement, not the labor code of the Philippines. But marami po tayong mga batas ngayon sa both houses of Congress na tinatalakay na baka pwede na tayo mag-set ng standards. Pero lahat po na ito ay nasa committee hearings pa. Oo. And we actively participate po para makapagbigay din kami ng technical input para po as much as practicable, we can also find parallel protection for workers in the gig or other arrangements. Gig economy. May gig economy. Tsaka meron din mga co-terminus din po, di ba? Oo. Wala rin po silang the same protection as, halimbawa, regular employees. So, sa government yata yan eh, co-terminus, Pag oo. wala na yung principal mo, Talagang wala na. Babukan na. Bye-bye. Oo. Maraming salamat po, Attorney Alvin. Very educational itong pinag-usapan po natin. At sana marami pong manggagawa po ay natutunan na nila kung paano mag-compute ng overtime, yung retirement, tapos yung mga, sabi nga, yung gig economy para at least alam nila. Sa susunod po ulit, Attorney Alvin. Thank you, attorney. Salamat po. Oh, yan. Thank you very much po kay Attorney Alvin Curada po, Director po ng DOLE mula po sa Bureau of Working Conditions. At ang oras, alas 9:52. Mag-hello muna kami. Dito po may mga estudyante bumisita sa aming studio mula sa Faith Colleges from Tanawan, Batangas City. Good morning. Ang gaganda nila. Mga Batanggenya. Oh, anong year Ayan. kayo? Anong year? Third year high school? Wow. A college. I was going to say a college. Bakit may mga colleges na may high school? Oo, tama. Oo, Third ba- year. Anong course ninyo? Management accounting. Ayan yung... Naku. Kailangan natin sila makinig. Oo, kailangan nyo kami turuan ni Ricky ng math. So, nag-enjoy ba kayo doon sa buwis-buwis sa usapan natin? Marunong na kayo mag-compute ng overtime. Okay, thank you very much mga third year college student mula sa Faith Colleges, Tanawan, Batangas. At ang oras, alas 9:53 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information ASPN. Oras! Alas 9:55 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl. Blanco pa rin po ang pulisya sa Negros Island Region sa posibleng motibo at mga suspect sa pagpatay sa radio broadcaster na si Julito Calo. Block timer si Calo sa community radio station na DNN sa Himamlayan City, Negros Occidental. Noong Biyernes po, March 20, nagdidilig si Calo ng mga halaman sa harapan ng kanyang bahay nang lapitan siya ng isang lalaki at pinagbabarilan na malapitan sa mukha.
Dinala siya sa ospital pero idiniklalang dead on arrival. Nagtatrabaho din si Calo bilang isang order or job order employee sa Himamlayan Local Government Unit. Kinindinan ng National Press Club ang pagpatay kay Calo. Sinabi naman ng Presidential Task Force on Media Security na malaking banta ito sa malayang pamamahayag. Nangako naman ang Philippine National Police na masusing investigasyon at pagpapalakas sa seguridad ng mga nagtatrabaho sa media. Oh, alam mo sa probinsya, ano yan, no? Very common, no? Oo. Na pinapatay nila yung mga commentators, Tama, oo. di ba? Kawawa talaga minsan, hindi mo alam kung siguro may na-offend sila, tapos wala na, inaabangan. Maraming ganyan, di ba? Sa mga bahay, binabantayan. Ang problema naman, wala naman nakukuhang hustisya usually pag yung mga pagpatay sa media sa Media, probinsya, oo. no? Okay, showbiz pasilip naman po natin. Ako, ito si Chito Miranda at si Gab Chiki tumulong para makalikom po ng pondo sa edukasyon ng anak ng busking dad. Busking. Busking. What is a busking? Yung parang ayan, Ay, yung kumakanta. gaganyan, oo. Busking dad. Pondo sa edukasyon. Teka muna. Pondo sa edukasyon. Ay, nako. Okay. Sa edukasyon ng anak na busking dad, nagpakita ng malasakit ang OPM icons na sina Chito Miranda at si Gab Chiki. Matapos nilang tulungan ng isang amang nagbubasking para sa edukasyon ng kanyang anak. Habang naglalakad si Chito kasama ang kanyang anak sa University of the Philippines, Diliman, napansin nila ang isang tatay na kumakanta sa kalsada upang makalikom po ng pera para sa medical school ng kanyang anak. Hindi nagdalawang isip si Chito at agad tinawagan si Gab para tumulong at walang pag-alinlangan dumating ito para makijam. Naku, kung ako nandyan, nakinig na ako talaga para ka nag-concert. Sa video po na ibinahagi online, makikitang sabay-sabay na kumanta ang dalawa kasama ang busking dad, kabilang ang hit song ng kanilang banda na Your Song. Mas lalo tuloy dumami ang nakapanood at nagbigay ng donasyon sa ama. Umani naman ng papuri mula sa netizens ang ginawa ng mga miyembro ng parokya ni Edgar, na kilala hindi lang sa kanilang musika, kundi pati sa pagtulong sa kapwa. I wonder kung magkano nakuha Sana nila. kalikom naman sila, no? Oo, sana. Ayun, may naghuhulog Oo, naman. oo, Ay, oo. naku, yan. Alam ba, pati mga kabarkada ko yan sa UP. Ah, really? Sina Chito Miranda? Oo, sina Gab, ayan. Sina Darius, Oh, sina good. Vince. At ngayon, nagsasama-sama pa rin sila. So, Oo. pwede mo pa rin sila makatch sa kanilang mga Parokya gigs. ni Edgar. Ang oras, alas 9:59 na po. Ito pong ating ASPN, ang sambayanan pinusuan natin. Makakatulong ba talaga sa kalidad ng edukasyon ang bagong 3-term school calendar ng DepEd? Bakit? Panoorin po natin ito. Hindi po ako sangayon kasi karamihan naman po sa atin nasanay na simula first hanggang fourth quarter. So siguro po mas magandang first hanggang fourth quarter para maging prepared din yung mga students at kapag dumating na yung time na sa senior naman sila or sa college. Ayun na lang kami kasi wala naman natin magagawa kung hindi tayo sasangayon. Kasi marami naman yung hindi tututol yan. Kung parang ano na lang siguro, papaiksin ng nila, mga panahon. Depende po yun sa school or sa mga estudyante kung gusto nila. Kasi wala naman tayong magagawa, pinatupad yun na presidente po eh. So, gawin na lang po natin. Pwede po naman na hanggang third grading lang kasi medyo maano na rin po eh. Kulang na rin po sa date yung... Okay naman sa akin, pabor ako doon kasi onting gastos ko na lang para sa ano ng anak ko, tapos sa bata rin medyo onting pressure na rin. Okay, bago kami magpaalam, happy birthday po sa bunso po ni Dante Recto, si Nicole Recto. Ayun po, mula po sa aming audio man na si Tatay Dante Recto. Ayan, Di ba? oh, are you excited? Papi, today is a Tuesday! Magpaalam Okay ka na! So dito po sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan kaya sa bawat issue na papanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi pa tagalan kung hindi pa sarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan po natin ang ating mga problema, mag-food trip tayo, gumala at gumawa po ng masasayang alaala at manindigan pa rin po tayo sa mga panalangin po natin. At susunod na po ang Kada Umaga. See you tomorrow dito sa Ano sa Palagay Nyo!
At mamaya sa 7:30 ng gabi, mata ng agi na international. Dito lamang sa Net 25. Happy Tuesday!